Panginoon, once again, isang mapagpalang araw po sa mga taga-Dulag. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon at naririnig natin ang mga mensahe na kung saan ipinapaalam sa atin that there's a one God who loves us. Narinig natin ang mensahe na kung saan ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo not because of His sin, dahil hindi siya ipinako hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi siya ay pinako para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga ate at kuya, tayo po ang reason kung bakit si Jesus namatay sa krus more than 2,000 years ago na. At this darating na next week o darating na buwan ng April, alalahanin natin ang pagkamatay ng Panginoon, na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, na siya'y pinako sa krus, na siya'y binugbog, pinakutya-kutyaan, siya'y pinagdura-duraan ng mga tao dahil sa ating mga kasalanan. At naririnig natin na mensahe na dahil siya'y pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, at siya'y pinako sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, na dahil tayo po ay nagkasala, tayo po ang mga makasalanan, tayo po ang marumi sa harapan ng Panginoon. But because the love of Jesus sa buhay natin, dahil sa kanyang pagmamahal sa buhay natin, pinili niya na siya'y mamatay sa krus para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang nag-angkin ng ating mga kasalanan upang siya ipako sa krus. Sapagkat kung ikaw at ako ang ipapako sa krus, hindi tayo mabubuhay muli sapagkat wala tayong kapangyarihan sa buhay. But because Jesus is a God, the only begotten Son, siya yung nagbayad sa ating kasalanan upang sa kanyang kamatayan tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang tanong, papaano ba natin makakamtan ng buhay na walang hanggan? Papaano ba natin makakamtan ng pagpapala? Papaano ba natin makakamtan ng pag-asa? Papaano ba natin makakamtan ng kapatawaran sapagkat alam po natin na lahat tayo ay makasalanan? Sabi po ng Biblia na sinasabi ng ating mga kasamahan, na sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, mga ate at kuya, wala siguro kayong kilala na merong taong nabubuhay ngayon na walang kasalanan. Lahat tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon. At dahil po sa ating mga kasalanan, ito po yung naging hindrance, ito po yung naging dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Ang kasalanan ng dahilan para yung ating panalangin ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit sabi po ng Biblia sa kanyang salita sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung reason kung bakit po kami naririto mga taga-Dulag, para ipalam po sa inyo na kahit sino man o anuman ang iyong katayuan sa buhay, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, papatawarin niya ang ating mga kasalanan. At ito yung reason kung bakit kami naririto, para ipalam sa inyo that there's a one God. At kami po mamaya ay magbibigay ng Biblia paano natin makikilala ang Panginoon sa pamamagitan lang po ng kanyang Biblia, ng kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. That's why po narinig natin ng mga mensahe kanina na nagbibigay ng pag-asa sa buhay natin. I don't know, hindi po natin alam kung ano yung sitwasyon ninyo ngayon sa buhay. Maring ikaw ngayon ay nabibigatan. Maring ikaw ngayon ay nalubhang nahihirapan sa buhay. Maring ikaw ngayon ay dumaranas ng pagsubok. Pero kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na sagana. Paano natin makakamtan? Ang kailangan lang natin lumapit sa Kanya, tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, sapagkat sabi niya sa Kanyang salita, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whoever's believe in Him, hindi po sinabi ni Lord na ayaw ko sa iyo, hindi sinabi ni Lord na ayaw ko sa iyo kasi makasalanan ka, but sabi niya, whoever's believe in Him shall not perish. Ayaw ng Diyos na tayo maparusahan, ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa kadagat-dagatang apoy. That's why kailangan po natin sumampalataya sa Kanya. There's a 4 steps po na kailangan natin gawin upang makamtan natin ang pangako ng Diyos.
There's a 4 steps o 4 process na kailangan natin dapat gawin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na pinangako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo nung siya'y mamatay. Sinabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Una, we need to admit, kailangan nating aminin sa ating mga sarili na lahat tayo'y makasalanan. Aminin sa harapan ng Panginoon na tayo'y nagkasala, na tayo'y makasalanan sa harapan ng Panginoon. We need to admit sa ating sarili at sa harapan ng Panginoon na tayo'y makasalanan. Sapagkat lahat po ng tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. But if we admit, aminin natin sa harapan ng Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon, papatawarin tayo ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, we need also to repent. Kailangan natin talikuran ng ating mga kasalanan, talikuran ng mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, yung mga bagay, yung mga oras na wala sa panahon sa Panginoon. Kailangan po natin talikuran. We need to repent, manampalataya o magsisi sa ating mga kasalanan, pagsisihan ng mga bagay na ayaw ng Panginoon, pagsisihan ng mga bagay na napapalayo sa atin sa Panginoon. We need to repent, mga tagadulag. Pagsisihan natin, sabi ng Biblia, ano ang dapat natin gawin? Sabi po ni Saint Peter sa kanyang sa bukom at ugawa, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan upang ang pagbabago ay dumating sa buhay natin. There's nothing, wala pong ibang bagay ang kayang magbago sa buhay ng tao. The medicine na ininom natin na hindi kayang magbago ng karakter ng tao. Pag kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Panginoon. Pangatlo po, we need also to believe. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Sabi po ng Biblia, kaya kailangan po natin sumampalataya, maniwala that Jesus is the Son of God, that Jesus is the Lord. Sabi po niya sa Kanyang salita, Jesus answered, He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. We need to believe that Jesus is the Savior ng buhay natin. Next week po, magsiselebrate tayo ng Holy Week. Ang Holy Week is not only about culture. Ang Holy Week is not only about food. But Holy Week is about salvation. That Jesus offered a salvation to us. That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang sino mang taong ang sumasampalataya sa Kanya, sabi po ng Biblia, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa po ang kamatayan ng tao. Una, yung ating katawan. Pangalawa, ang mapunta ang ating kaluluwa sa kadagat-dagatan na po. But Jesus offer us, Jesus gives us a chance. He is a God of freedom chance. What we need, mga kapatid, kailangan natin sumampalataya. Talikuran na natin makasalanan at tumalikod at manumbalik sa Panginoon, sapagkat gusto po ng Panginoon na ikaw at ako ay makasama sa Kanyang kaharian, sa langit na kung saan wala ng gutom, sa langit na kung saan wala ng luha, sa langit na kung saan wala na pong sakit. That's why we need to believe that Jesus is the Son of God. He is the way, the truth, and the life. Pangapat po, we need to accept. Hindi sapat ang mag-admit, magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi sapat ang tumalikod sa ating mga kasalanan. Hindi sapat ang sumampalataya o maniwala lamang. But we need to accept. Sapagkat sabi po ng Biblia, ang sino mang tumanggap sa Kanya at sumampalataya ay hindi mapapahamak. Kapamakan ang taong wala kay Kristo. Impyerno ang naghihintay sa mga taong wala kay Kristo. That's why ito po yung reason kung bakit po kami naririto. To tell you the truth, that there's Jesus na siyang nag-o-offer sa atin ng Biblia, nag-offer sa atin ng buhay, nag-offer sa atin ng peace at hope. Kapag ang isang tao na kay Kristo, meron siyang buhay na sagana. Mga kapatid, kailangan natin si Jesus. Tanggapin natin siya. Huwag nating sabihin na hindi ko siya kailangan kasi may trabaho ka, may negosyo ka, wala kang sakit. We need Jesus 24/7 sa buhay natin. We need Jesus because life is too short. Hindi natin kontrolado ang buhay. Pwede ngayon malakas ka, bukas malakas ka. Pag darating ang panahon, kukunin ng Diyos ang buhay na pinahiram sa atin. But if you have Jesus in your life, kung meron kayong Kristo sa buhay ninyo, kung meron kayong pananampalataya kay Jesus sa buhay nyo, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Again, Holy Week is not about
not about only food. Ang mahal na araw ay hindi lang patungkol sa pagkain, patungkol sa tradisyon. Pagpuriwik ko ang mahal na araw ay nagpapaalala sa atin that more than 2,000 years ago na, Jesus died on the cross, iniliging, at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay at nandoon ngayon sa trono ng kalangitan, naghihintay ng tamang oras because darating pang panahon na tayo ay harap sa hukuman sa harapan ng Panginoon at sasabihin ng Panginoon sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya ay hindi ko kayo kilala. At mga kapatid, sa bawat tinig na nakakarinig ng boses na ito, sa mga tagadulag, sa mga ate at kuya, sa mga nagtitinda, sa mga nagdadrive o sa bawat tinig na nakakarinig na ito, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Once again, magbibigay po kami ng mga Biblia. A Bible, this Bible is free for you. Mahal po kayo ng ating Panginoon. God bless to Lagliti. God bless po sa bawat isa. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Maraman. Okay.